Tinitignan ng pulisya ang anggulong planadong pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban na kinamatay ng 3 estudyante. Live mula sa Camp Crame sa Quezon City, nangunguna sa balita si mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, paano nasabi ng mga otoridad na mukhang planado itong krimen? Jiggy, lumabas sa investigasyon ng Eastern Visayas Police na mahigit isang buwan umunong pinagplanuhan ng mga menor de edad na sospek ang krimen. Maaga raw pumasok sa paaralan ng sospek na si Elias Nash bandang alas 7:30 ng umaga. Dumalo pa siya sa flag ceremony saka nagpunta sa CR. Doon nakipagkita ang kasamahan niyang si Alias Rod at para raw ikasa ang planong pamamaril. Bandang alas 9 ng umaga nagsimula ang pamamaril. Rumesponde ang pulis at unang nahuli si Rod habang sumuko naman si Nash. Kasalukuyang nasa kustodiya ng DSWD ang mga sospek. Sa kabuuan, 3 ang patay, 15 naman ang sugatan sa pamamaril, habang 5 naman ang sugatan o napilayan matapos tumalon sa bakod at habang lumilikas dahil sa panik. Tinitingnan pa rin ang anggulong bullying, pero tingin ng PNP, posibleng nag-impluwensya sa mga sospek para gawin ang pamamaril. Narito ang pahayag mula sa tagapagsalita ng PNP. Itong si CICL alias Nash ay heavily influenced po ng online content. Meron po kaming nakita na aside from his own post na mga violent videos, meron pa pong tinitignan tayo na iba po pong grupo or mga kinakasalihan niya kung saan na pwedeng nag-udyok sa kanya para gawin po ito. At just lumalabas din sa investigasyon na yung baril na ginamit nitong mga batang ito ay pag-aari nung isang pulis. May pananagutan ba dito yung naturang pulis? Jiggy, posibleng madismiss sa serbisyo at sasampahan ng reklamo ang babaeng pulis na may-ari ng isa sa mga baril. Ayon sa PNP, nasa restrictive custody na ang pulis na tiyahin ng sospek na si Alias Nash. Iniimbestigahan naman kung paano nakuha ni Rod ang revolver na nakarehistro sa isang security agency sa Cebu. Inaalam na rin kung ano ang pananagutan ng mga magulang ng 2 sospek. Jiggy? At meron bang magagawa yung DepEd? Kasi sinasabi nga nung PNP ay, di ba, parang impluensyado sila nung online content, parang doon talaga sila natuto kung paano bumaril. May magagawa ba yung DepEd kaugnay ng isyong ito? Jiggy, kaninang umaga nga ay nagtungo si DepEd Secretary Sonny Angara sa ospital kung saan nagpapagaling ang mga biktima ng pamamaril. Binisita niya rin ang burol ng mga nasawing estudyante. Tiniyak ni Angara na magbibigay ng psychosocial support sa mga mag-aaral at guro, pati na rin ang pagdugon sa mga agarang gastusin at iba pang pangangailangan. Magtatalaga rin ng mga guidance counselor para gabayan ang mga estudyante sa pagharap sa epekto ng trahedya. Nakikipag-ugnayan din ang DepEd sa PNP para sa paghihigpit ng seguridad sa mga paaralan. Sa panayam sa kalihim, sinabi niyang nagpaalam pa raw ang isa sa mga sospek na may aktibidad sa Maynila at 1 linggong hindi pumasok bago ang pamamaril. Panawagan din ng kalihim sa mga guro at principal na kamustahin ang kalagayan ng mga estudyante. Narito ang pahayag mula kay DepEd Secretary Sonny Angara. Hindi lang siya peace and order problem, parang exposed sila to a lot of violence online. Tapos marami wala rin magulang. Ang sabi sa akin yung isa sa mga shooters or children in conflict with the law, parang yung father nasa ibang probinsya. Just anong ginawa ng lokal na pamahalaan matapos itong pamamaril? Jiggy, mahigpit na ipatutupad ng Tacloban LGU ang curfew para sa mga menor de edad. Bawal sa labas ang mga menor de edad mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Kinuwestiyon naman ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ang anggulo ng bullying umano sa pamamaril na isa sa motibo ng pamamaril. Ipaubayan niya raw sa mga otoridad ang investigasyon at hindi rin niya isinasantabi na may kaugnayan umano ang mga sospek sa gang. Narito ang pahayag ni Mayor Romualdez. It is not a hidden fact, it's a fact that there are gang-related, incidents that are happening almost every city.
We have identified the individuals, we know who they are, and they're being closely watched. At just may mensahe din si Vice President Sara Duterte dito sa insidente. Anong sinabi niya? Jiggy, sa isang pahayag, nagpaabot ng pakikiramay si Vice President Sara Duterte sa mga naulila at nabiktima ng pamamaril sa Tacloban. Giit ng bise, nagkulang ang gobyerno pagdating sa intelligence gathering at pagsisiyasat sa mga banta, kaya may mga buhay na nawala. Dapat daw umaksyon ang pamahalaan para mas maprotektahan ang mga eskwelahan. Binanata naman ng Malacanang ang pahayag ni VP Sara. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi terorista ang mga estudyante para bantayan sa intelligence gathering. Pinuna rin ni Castro ang ilang insidente ng karahasan ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte na hindi raw nakita sa kanilang intelligence gathering. Narito ang pahayag ng palasyo. Hindi po ba dapat kung napakagaling niya magbigay ng suggestion, dapat ay tinuruan niya ang kanyang ama para ito ay na-prevent. Yan muna ang latest. Balik sa UJG. Yan ang ulat ni Jazz Paredes live mula sa Camp Crame sa Quezon City. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.